Minsan, ang katahimikan sa bahay ay hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa pagod. Ako nga pala si Ramon, dating guro, ama, lolo. At sa bawat tusok ng karayom, sa bawat bote ng gamot, napapagod din pala ang isang katawan. Napapagod din ang kaluluwa. We study to save lives. We train to find answers. But in the silence of the hospital halls, no textbook prepares us for the final question, when is it time to let go? Sabi nila, kapag may sakit ang isa sa pamilya, damay ang lahat. Totoo pala yun. Isa-isang nawawala ang lakas. Isa-isang nauubos ang pasensya. Pero kahit pagod, mahal niyo pa rin ang isa't isa. Wala na pala tayong pagbili, no, ng gamot para sa sakit ng likod ni Lolo. Wala na tayong pondo, eh. Yung last dialysis session nga. Utang pa. Oo, wala na tayong pambili ng maintenance niya. Si Tito Manny, hindi pa nagpapadala. Tayong tatlo na lang kayo. Simula pa lang, tayo-tayo na lang. Tayong tatlo. Wala nang ibang nagmalasakit kay Lolo, eh. Hindi man sila magkakapatid, pero para silang iisang katawan. Hati-hati sa pangangalaga, sa pasensya, miski sa luha. Walang pahinga, wala ring ginhawa. Pero ang importante ay may pagmamahal. Mahina na po talaga ang katawan ninyo, Lolo Ramon. Base dito, tumitigil na yung mga organ nyo sa pagtugon. And ganun po talaga kapag end stage ng sakit sa bato. Alam ko, Dok, di ko na siguro kailangang pilitin pa. I may be your doctor, but I'm also someone who understands kung saan nagtatapos ang pagiging profesional at nagsisimula yung pagkatao. Lolo, may konting pamamaga na po sa braso nyo. Baka kailangan na po muna natin ipahinga yung sait. Kahit buong katawan ko, Dok, pagpahingahin nyo na. Pagod na to. Nararamdaman niyo na po ba na parang ayaw na ng katawan? Minsan, oo. Pero mas ayaw ko namang makita nahihirapan din kayo, napapagod. Marami ring ibang may sakit, Iha. Di lang ako. Gagawin po namin ang lahat para maging komportable kayo, Lolo. Portable o malaya. Kung nababasa ninyo ito, baka ito na ang huling pagkakataon kong makausap kayo ng buo. Hindi ko alam kung paano sasabihin ng harapan kaya isusulat ko na lang. Euthanasia is not simply suicide. It is a process, legal or illegal depending on the law. It allows a terminally ill patient to choose a dignified farewell. It's not always about death. Sometimes it's about choosing peace. He wants to stop treatment. No more dialysis, just peace. Hindi natin desisyon yan. That's not even his decision. Only God can decide. Pero what if this is God's way of letting us choose mercy? He's been on dialysis for 8 years.
Halos hindi na siya nagsasalita. Halos hindi na rin siya kumakain. Every breath hurts. Sinulat ito ni Lolo Ramon. Matagal na. Iniabot niya to sa akin bilang doktor at bilang kaibigan ng pamilya. Handa na raw siyang magpahinga. Mga apo ko, hindi ko kayo kayang pasalamatan ng sapat. Sa pag-aalaga, sa pag-unawa, sa sakripisyo. Alam kong hindi madali ang mga taon. So, gusto niya magpa-euthanasia? Wait, papatayin niyo siya? We're not killing him. Euthanasia, especially when passive, doesn't mean giving poison or ending someone's breath. It means allowing the patient to rest or his body to rest when medicine can no longer help. Hindi to tama. Kasalanan to. Mali to. Buhay to. Diyos lang ang may karapatang bumawi. Hindi mo ba siya nakikita araw-araw? Araw-araw na lang. Halos hindi na nga siya makagalaw. Anong klaseng buhay pa yun? Ano ba? Hindi niya gustong mamatay. Gusto niya lang magpahinga. Gusto niya rin tayong makapagpahinga. Bilang doktor, bawal ito. Pero bilang taong nakasaksi sa sakit niya, naiintindihan ko siya. Ayaw kong siya madesisyon. Gusto kong tayo. Pero katawan niya nga kasi yun. Buhay niya yun eh. Hindi atin. Doc, if the patient no longer wants dialysis, pwede ba nating itigil? If the patient is competent and understands the risks, yes, we can transition him to palliative care. Will it hurt him more? No, it will actually relieve him. He will rest. Kung yan lang ang paraan para matapos ang paghihirap ni tatay, then we'll do it, Doc. Para kay tatay. I'll give you a moment. Love, it's okay. You don't have to fight anymore. Tayo, huwag kang mag-alala. Sasamahan ka namin hanggang dulo. Hindi ka nag-iisa. Tay, pahinga ka na. Kami naman bahala. At sa huling sandali, nabalot ng lungkot at bighati ang silid, habang isa-isang tinanggal ang mga aparatong matagal niyang kinapitan. Wala ng karayom, wala ng tubo, wala ng tibok, maliban sa puso ng mga naiwan. Time of death, 11:25 p.m.
Each country and every person approaches it differently. This story simply asks,